Ang masayang tugtugin ng mga tambol at ang halimuyak ng inihaw na litson ay bumabalot sa buong baybayin ng Isla de Tamara. Ito ang rurok ng Sea Festival sa Batangas, ang araw na dapat ay pinakamasaya para sa pamilya ni na Emilio at Tamara. Ngunit para kay Tamara, ang bawat hiyaw ng katuwaan mula sa mga turista ay tila isang matalas na karayom na tumutusok sa kanyang pandinig. Nakatayo siya sa gilid ng entablado, suot ang kanyang asul na uniforme bilang general manager. Pagod ang kanyang mga mata, ngunit puno ng dangal. Ang resort na ito ay binuo niya mula sa abon ng utang ng kanyang biyenan, gamit ang lupang ipinamana sa kanya ng kanyang yumaong ama. Ladies and gentlemen, friends and investors. Ang boses ni Emilio ay umalingaw-ngaw sa dambuhalang speakers. Nakatayo ang kanyang asawa sa gitna ng entablado, suot ang isang mamahaling puting linen suit, mukhang matagumpay at makapangyarihan. Ngayong gabi, hindi lang natin ipinagdiriwang ang yaman ng ating dagat. Ipinagdiriwang din natin ang bagong simula ng Isla de Tamara, nakangiting deklara ni Emilio. Gusto ko ring ipakilala ang babaeng naging susi sa ating bagong expansion, ang ating bagong chief investor at ang tatayong bagong may-ari ng resort na ito, Attorney Lucia Valdez. Sandaling tumigil ang mundo ni Tamara. Lucia? Ang kanyang matalik na kaibigan mula pa noong kolehiyo, umakyat si Lucia sa entablado. Suot nito ang isang hapit na pulang bestida na tila nangaasar sa init ng Batangas. Ngunit hindi ang damit ang nagpahinto sa paghinga ni Tamara. Kinuha ni Lucia ang mikropono at sa ilalim ng maliwanag na floodlights, kumislap ang isang bagay sa kanyang kanang kamay. Isang singsing na ginto na may disenyong angkla at maliit na brilyante. Napahawak si Tamara sa kanyang dibdib. Ayon ang singsing ng kanyang ama. Ang singsing na ibinigay niya kay Emilio noong nakaraang taon para ipagawa ang lock nito dahil maluwag na. Ang singsing na simbolo ng pagmamay-ari ng lupang kinatatayuan ng resort. Lucia, sa akin ang singsing na yan. Pabulong na sabi ni Tamara. Ngunit tila nalamon ng hangin ang kanyang tinig. Nagpatuloy si Lucia sa pagsasalita ng may matamis na ngiti. Salamat, Emilio. Isang karangalan na hawakan ang manibela ng Isla de Tamara. Gaya ng napagkasunduan natin sa harap ng ating mga legal team, sisiguraduhin kong magiging world-class ang resort na ito sa ilalim ng aking pamamahala. Naramdaman ni Tamara ang init ng mga mata ng mga tao. Ang mga driver, ang mga kusinero, at ang mga janitor na dati ay yumuyuko sa kanya ay tila nalilito, ang ilan ay umiiwas ng tingin. Ang hiya ay gumapang sa kanyang balat na tila isang malapot na putik. Sa harap ng buong Batangas, sa gitna ng piyestang siya ang nagplano, ipinahiya siya ng kanyang sariling asawa. Hindi na nakapagbigil si Tamara. Humakbang siya paakyat ng entablado. Ang bawat hakbang ng kanyang sandal sa kahoy na sahig ay tila tunog ng isang hatol. Emilio, anong ibig sabihin nito? Mahinahon ngunit madiin na tanong ni Tamara sa gitna ng entablado. Tumawa ng mahina si Emilio, isang tawang puno ng pang-uuyam. Tamara, pakiusap. Huwag mong ipahiya ang sarili mo rito. Masyado ka ng pagod sa pagpapatakbo ng resort. Sabi mo nga, gusto mo ng katahimikan, di ba? Ngayong gabi, ibinibigay ko na sa iyo ang katahimikang iyon. Binigay ko sa iyo ang otoridad na pumirma para sa mga utang sa bangko, Emilio. Hindi para ipamigay ang lupa ng tatay ko sa kaibigan ko, sigaw ni Tamara. Sa pagkakataong ito ay narinig na ng lahat dahil sa lapit niya sa mikropono. Lumapit si Lucia sa kanya, kasing lapit na amoy na ni Tamara ang mamahaling pabango nito. Ang pabangong madalas niyang maamoy sa polo ni Emilio nitong mga nakaraang buwan. Tamara darling, bulong ni Lucia, sapat lang para silang dalawa ang makarinig. Hindi ito ipinamigay. Ibinenta ito ni Emilio sa akin para bayaran ang mga palihim niyang pagkatalo sa stock market. At ang singsing? Isang regalo ito mula sa isang lalaking sa wakas ay nakahanap ng babaeng marunong magpahalaga sa kanyang ambisyon. Tinitigan ni Tamara si Lucia.
Pagkatapos ay kay Emilio. Walang bakas ng pagsisisi sa mga mata ng lalaking pinag-alayan niya, mang 20 taon ng kanyang buhay. Nararamdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ngunit hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang malamig na desisyong nabuo sa kanyang puso. Dahan-dahang tinanggal ni Tamara ang kanyang asul na scarf, ang simbolo ng kanyang katungkulan sa resort. Inilagay niya ito sa sahig, sa pagitan nila ni Lucia. Lucia, sa akin ang singsing na yan. Pero kung sa tingin mo ay nakuha mo na pati ang dangal ko sa harap ng buong Batangas, nagkakamali ka. Ang boses ni Tamara ay kasing talim na ngayon ng labaha. Tumingin siya sa dagat, sa malalakas na alon na humahampas sa pampang. Simula ngayon, ang dagat na ito ang sasaksi sa pagkagunaw ng inyong mundo. Tumalikod si Tamara. Hindi siya tumakbo. Naglakad siya ng tuwid pababa ng entablado. Nilalagpasan ang mga bisitang kanina ay kasalo niya sa mesa. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang paglaya sa isang bahay na hindi na sa kanya. Pagdating niya sa gate ng resort, isang pamilya na anino ang humarang sa kanya. Ma! Si Bianca, ang kanyang 18 taong gulang na anak. Suot nito ang isang mamahaling cocktail dress na tiyak na binili ni Emilio. Bianca, halika na. Hindi na tayo rito pwedeng manatili, sabi ni Tamara, akmang hahawakan ang kamay ng anak. Ngunit umiwas si Bianca. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghuhusga. Ma, ano ba? Bakit kailangan mong gumawa ng eksena sa harap ng mga investors ni Papa? Sinasabi ni Papa na ikaw ang dahilan kung bakit tayo mahirap noon. Dahil ayaw mong baguhin ang resort. Masyado kang madrama. Bianca, hindi mo naiintindihan. Ibinenta ng Papa mo ang lahat, pati ang alaala ng lolo mo. Hikbi ni Tamara. Ang kanyang unang luha ay pumatak na. Masyado kang negama, sigaw ni Bianca. Gusto kong mag-aral sa abroad. Sabi ni Papa, kapag naging partner si Tita Lucia, magagawa na natin yon. Masyado kang makaluma. Huwag mo kaming idamay sa pagiging miserable mo. Tumalikod si Bianca at mabilis na bumalik sa entablado. Patungo sa nagdiriwang na sina Emilio at Lucia, naiwan si Tamara sa gitna ng kalsada, mag-isa sa ilalim ng madilim na langit ng Batangas. Ang resort na kanyang minahal, ang asawang kanyang pinaglingkuran, at ang anak na kanyang pinrotektahan, lahat ay tila naglaho sa loob ng isang gabi. Isang malakas na kulog ang umalingaw-ngaw sa karagatan. Ang simoy ng hangin ay may dalang alat at panganib. Tumingin si Tamara sa kanyang mga bakanteng kamay. Wala na siyang singsing, wala na siyang resort, pero meron siyang isang bagay na hindi kailanman naintindihan ni Emilio. Alam niya ang bawat butas ng resort na iyon. Alam niya ang bawat lihim na kontrata. At alam niya kung paano gamitin ang galit ng dagat para bawiin ang lahat. Ang biyahe ay hindi pa tapos. Nagsisimula pa lang ang tunay na bagyo. Malamig ang simoy ng hangin na nanggagaling sa dagat. Ngunit mas matindi ang lamig na nananalaytay sa mga ugat ni Tamara habang naglalakad siya patungo sa kanilang pribadong villa sa dulo ng resort. Ang ingay ng fireworks sa malayo ay tila mga pagsabog ng alaala. Bawat liwanag sa langit ay nagpapaalala sa kanya ng bawat taon na ibinuhos niya para sa Isla de Tamara. Pagpasok niya sa sala, Bumungad sa kanya ang mga maleta na nakahilera sa pinto. Hindi sa kanya ang mga ito. Ang mga ito ay ang mga mamahaling Louis Vuitton ni Bianca. Aalis ka na rin ba, Bianca? Mahinang tanong ni Tamara. Lumingon ang kanyang anak mula sa pag-eempake. Walang bakas ng lungkot sa kanyang muka, tanging inis. Hindi ako ang aalis, ma. Ikaw. Sabi ni Papa, mas mabuti raw na lumipat ka muna sa lumang apartment sa bayan. Para raw hindi ka na ma-stress sa ingay ng expansion ng resort. Expansion? Napatawa ng mapait si Tamara. Bianca, hindi expansion ang gagawin nila. Sisirain nila ang dalampasigan natin para sa buhangin. Ibebenta nila ang kaluluwa ng lugar na ito. lagi ka na lang ganyan, ma. Puro sentimental stuff.
Singit ni Emilio na kakapasok lang, kasunod si Lucia. Hawak pa rin ni Lucia ang wine glass, at sa bawat kumpas ng kanyang kamay, nanunuya ang kinang ng singsing ng ama ni Tamara. Inilapag ni Emilio ang isang makapal na brown envelope sa ibabaw ng lamesa. Tamara, tapusin na natin ito ng maayos. Ayokong kalad ka rin kapapalabas dito sa harap ng mga tauhan natin. Narito ang annulment papers. Pirmahan mo na at ibibigay ko sa iyo ang apartment sa bayan at sapat na allowance para sa 1 taon. Tinitigan ni Tamara ang envelope. Pagkatapos ay ang kanyang asawa. Allowance? Emilio, ang lupang kinatatayuan mo ngayon ay galing sa pawis ng tatay ko. Ang resort na ito ay binuo ko habang ikaw ay abala sa paglustay ng pera sa Maynila. Ngayon, itatapon mo ako na parang lumang kagamitan? Business is business, Tamara. Malamig na sagot ni Emilio. Sa ilalim ng batas, ang pirma ko ang kailangan sa bawat kontrata dahil ako ang tumatayong chairman. At dahil sa utang na pinirmahan mo noon para isalba ang resort, nailipat ko na ang lahat ng voting rights kay Lucia bilang kapalit ng kanyang investment. Lumapit si Lucia kay Tamara. Ang kanyang ngiti ay puno ng kamandag. Huwag ka nang maging martyr, Tamara. Bianca is staying with us. I promised her the best university in Europe, something you could never afford with your traditional management style. Tumingin si Tamara kay Bianca. Anak, maniniwala ka ba sa kanila? Iiwan mo ang nanay mo para sa perang galing sa panloloko? Umiwas ang tingin si Bianca, ngunit ang kanyang boses ay matigas. Sabi ni Papa, ikaw ang nagpahirap sa amin noon dahil ayaw mong tanggapin ang mga makabagong deal. Gusto ko ng buhay na maganda, Ma. At hindi mo yon maibibigay sa akin kung nakatali lang tayo sa mga lumang paniniwala mo. Anyat daw ng kamsuk ay bumaon ng malalim sa puso ni Tamara. Ang sarili niyang dugo at laman ay mas pinili ang kislap ng ginto kaysa sa init ng kanyang yakap. Sa loob ng villa na iyon, kung saan sila bumuo ng pangarap bilang pamilya, naramdaman ni Tamara na siya ay naging isang estrangero. Sige, sabi ni Tamara, ang kanyang boses ay kalmado na ngayon. Isang kahinahunang mas nakakatakot kaysa sa galit. Kung yan ang gusto nyo, ibibigay ko sa inyo ang katahimikang hinihingi nyo. Hindi niya pinirmahan ang papel. Sa halip, kinuha niya ang kanyang maliit na shoulder bag. Hindi siya kumuha ng kahit anong damit mula sa maleta. Nilagpasan niya sina Emilio at Lucia na tila ba mga hangin lamang. Sa umaga dapat wala ka narito, Tamara, sigaw ni Emilio sa kanyang likuran. Huwag mong subukang kumuha ng kahit anong gamit ng resort. Hindi lumingon si Tamara. Lumabas siya ng villa at tinungo ang madilim na bahagi ng dalampasigan. Ang dulo, kung saan nakatira ang mga pamilya ng mga mangingisda. Doon, sa ilalim ng isang puno ng talisay, naghihintay ang isang matandang lalaki. Si Lolo Baste, ang pinakamatandang driver ng bangka sa resort. Ma'am Tamara, totoo po ba ang balita? Tanong ni Lolo Baste. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Totoo, Lolo Baste, wala na ang resort sa akin. Sagot ni Tamara habang nakatingin sa malawak na dagat. Pero hindi ibig sabihin na tapos ng laban. Saan po kayo pupunta? Gabi na po. Tumingin si Tamara sa kinaroroonan ng villa ni Emilio, kung saan maririnig ang tawanan ni Lucia at Bianca. Dito lang ako, Lolo Baste, sa tabi ng dagat. Dahil ang dagat, hindi marunong magtaksil sa mga tapat. Habang inalalayan ni Lolo Baste si Tamara, patungo sa isang maliit na kubo, isang malakas na busina ng barko ang narinig mula sa dagat. Isang malaking barge na may dalang mga dambuhalang kagamitan sa pagmimina ang dahan-dahang lumalapit sa pampang ng Isla de Tamara. Nanlumo si Tamara. Hindi lang pala resort ang kinuha nila. Sinimula na ni Emilio ang pagbebenta ng bawat butil ng buhangin ng kanilang baybayin. Ang dagundong ng makina ng dambuhalang barge sa gitna ng dagat ay tila isang babala ng paparating na gabi. Sa loob ng maliit na kubo ni Lolo Baste, nakaupo si Tamara sa isang kawayang bangko.
Tinitignan ng kanyang mga palad na ngayon ay may bahid na ng uling mula sa pagluluto sa kalan. Wala na ang amoy ng mamahaling sabon. Ang tanghing nananatili ay ang amoy ng alat at usok. Ma'am Tamara, uminom po muna kayo ng mainit na barako. Alok ni Lolo Baste, iniaabot ang isang basong lata. Pasensya na po at dito pa kayo humantong. Kung buhay lang si Don Teodoro, tiyak na magniingit-ningit yon sa galit sa ginagawa ni Emilio. Salamat, Lolo Baste, mahinang sagot ni Tamara. Huwag niyo na po akong tawaging ma'am. Wala na akong resort. Isa na lang akong ligaw na kaluluwa rito sa Pampang. Kahit anong mangyari, kayo ang may-ari ng pusong ito ng Batangas. Giit ng matanda. Itinuro niya ang bintana kung saan tanaw ang mga dambuhalang ilaw ng barge. Sinimula na nila Tamara. Sabi ng mga tauhan ni Emilio sa pantalan, balak nilang simulan ang paghakot ng buhangin sa susunod na linggo. Isasara na rin daw nila ang daanan ng mga bangka namin. Napatayo si Tamara. Ang bawat dagundong ng barge ay tila isang sampal sa alaala ng kanyang ama. Hindi lang negosyo ang kinuha ni Emilio. Balak din itong patayin ang kabuhayan ng mga taong nag-alaga sa kanila sa loob ng maraming taon. Madaling araw pa lang ay lumabas na si Tamara para maglakad-lakad sa dalampasigan. Ito ang kanyang naging ritual mula noong bata pa siya. Ngunit sa pagkakataong ito, ang buhangin ay tila umiiyak sa ilalim ng kanyang mga paa. Habang binabagtas ang malayong bahagi ng resort, ang bahaging hindi pa gaanong naabot ng mga turista, may napansin siyang kakaiba. Sa ilalim ng isang malaking puno ng pandan, may mga bakas sa buhangin na hindi galing sa tao o sa makina. Malalapad ito, tila mga guhit ng isang dambuhalang pagong. Pawikan! Bulong ni Tamara. Dahan-dahan niyang sinundan ang mga bakas hanggang sa makita niya ang isang bahagi ng buhangin na tila sadyang hinukay at tinakpan. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis. Bilang anak ng isang manging isda at environmentalist, alam ni Tamara ang ibig sabihin nito. May mga pawikan na nanging itlog sa bahaging ito ng Isla de Tamara. Ang pawikan ay isang protected species sa Pilipinas. Sa ilalim ng batas, anumang proyekto, maging quarrying o construction, ay hinding-hindi papayagan sa isang nesting site ng mga pawikan. Ito na ang alas ko, bulong ni Tamara, habang maingat na kumukuha ng litrato gamit ang kanyang lumang cellphone. Ngunit ang kanyang pananahimik ay nabasag ng tunog ng isang ATV, all-terrain vehicle. Mabilis na lumapit ang sasakyan, nagpapatalsik ng buhangin sa paligid. Huminto ito ilang metro lang ang layo sa kanya. Bumaba si Emilio, kasunod si Lucia na suot ang kanyang designer swimwear at isang malapad na sombrero. Tamara, anong ginagawa mo rito? Bulyaw ni Emilio. Sabi ko sa'yo, huwag nakitang makikitang umaaligid sa property na ito. Trespassing na ang ginagawa mo. Nandito ako sa bahagi ng pampublikong Pampang, Emilio. Hindi mo pag-aari ang bawat butil ng buhangin dito, sagot ni Tamara. Pilit na itinatago ang kanyang cellphone sa likuran. Lumapit si Lucia. Ang kanyang ngiti ay mas nakakangilo pa sa sikat ng araw. Still looking for seashells, Tamara? Masyado ka ng desperada. Sinasabi na nga ba ni Emilio, hindi ka talaga makamove on. Bianca is so embarrassed of you. Sinasabi niya sa mga kaibigan niya na nag-abroad ka dahil hiyang-hiya siya na nakatira ka lang sa kubo ng mangingisda. Ang nyatsaw ng kamsuk mula sa salita ni Lucia tungkol kay Bianca ay muling humiwa sa puso ni Tamara. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nagpakita ng kahinaan. Magsaya muna kayo habang kaya niyo pa, sabi ni Tamara. Tinitigan niya ng diretso si Emilio. Dahil ang dagat na ito, may paraan para iluwa ang mga dumi na pilit niyo itinatago. Umalis ka na! Sigaw ni Emilio. Bukas, darating ang mga heavy equipment rito para simulan ng clearing. Sisiguraduhin kong wala ng kubong matitira para sa mga gaya mo. Habang pinapanood ni Tamara ang pag-alis ng dalawa, dahan-dahan siyang lumuhod at hinawakan ang buhangin sa ibabaw ng pugad ng pawikan. Patawarin niyo ako, bulong niya sa mga hindi pa isinisilang na pawikan.
Kailangan kong gamitin ang buhay nyo para iligtas ang ating tahanan. Pero pangako, hindi ko hahayaang masaktan kayo. Pagbalik ni Tamara sa kubo ni Lolo Baste, nakita niya si Bianca na nakatayo sa labas. Ngunit bago pa siya makalapit, nakita niya ang isang itim na van na huminto at sa pilitang isinakay si Bianca sa loob. "Bianca!" sigaw ni Tamara. Ngunit mabilis na humarurot ang van patungo sa main highway. Bianca! Anak! Ang hiyaw ni Tamara ay bumasag sa katahimikan ng kalsada, ngunit ang tanging sumagot sa kanya ay ang makapal na usok mula sa humaharurot na itim na van. Nadapa si Tamara sa magaspang na aspalto. Sugat-sugat ang kanyang mga tuhod, ngunit wala itong paki sa hapdi. Ang tanging nasa isip niya ay ang takot sa mga mata ni Bianca bago isara ang pinto. Ma'am Tamara, huwag niyo nang habulin, mga tauhan ni Emilio yon. Sigaw ni Lolo Baste habang mabilis na lumalapit para tulungan siyang tumayo. "Bakit nila kinuha ang anak ko? Lolo Baste, kailangan nating tumawag ng pulis." Nanginginig na sabi ni Tamara. "Hindi sila pulis ang kailangan, Tamara. Si Emilio mismo ang nag-utos niyan." Malungkot na sabi ng matanda. "Narinig ko ang isa sa mga bodyguard kanina. Isasakay daw ang bata sa pribadong eroplano patungong Switzerland. Gusto ni Emilio na malayo sa iyo ang bata bago magsimula ang gulo rito." Bago pa makasagot si Tamara, isang pamilyar na tunog ang yumanig sa lupa. Mula sa direksyon ng resort, 3 dambuhalang bulldozer ang dahan-dahang lumalapit sa kanilang munting komunidad ng mga mangingisda. Sa likod ng mga makina, nakasakay si Emilio sa isang puting pickup truck. Kasunod ang halos 10 armadong security guard. Demolish every illegal structure here. Bulyaw ni Emilio gamit ang isang megaphone. Ang baybaying ito ay pribadong ari-arian na ng Valdez Isla Corporation. Lahat ng squatters, umalis na kung ayaw niyo masaktan. Emilio, hayop ka! Hindi mga squatter ang mga taong ito. Sila ang nag-alaga sa dagat na ito bago mo pa natutunang magnakaw. Sigaw ni Tamara. Humarang siya sa harap ng unang bulldozer. Bumaba si Emilio ng truck. Kasunod si Lucia, na tila nanonood lang ng isang fashion show, habang tinitignan ang mga mangingisdang nagmamadaling ilabas ang kanilang mga kagamitan sa kani-kanilang kubo. "Tamara, hanggang kailan mo ba gagawin ang sarili mong biktima?" Tumatawang sabi ni Lucia. "Look at you. You look like a beggar. Bianca was right to leave. Switzerland is better than this stinky beach." Bitawan niyo ang mga gamit ko! Hiyaw ng isang asawa ng mangingisda habang marahas na itinatapon ng mga gwardya ang mga lambat at tuyong isda sa buhanginan. Lumapit si Emilio kay Tamara at hinawakan siya ng mahigpit sa braso. "Ito na ang huling pagkakataon mo, Tamara. Pirmahan mo ang annulment at ang quitclaim sa lupa o sisiguraduhin kong hindi mo na kailanman makakausap si Bianca. I will make sure Switzerland becomes her permanent home, far away from a mother who has nothing but salt and sand." Nasaan ang dangal mo, Emilio? Tanong ni Tamara, ang kanyang boses ay puno ng pait. "Ibinenta mo na ang asawa mo, pati ba ang kinabukasan ng anak mo? Gagawin mong sangla?" "Dangal doesn't pay the bills, Tamara," sagot ni Emilio bago siya itinulak sa buhangin. "Bulldoze it." Pinanood ni Tamara ang pagguho ng maliit na kubo ni Lolo Baste, ang huling kuta ng kanyang kapayapaan. Ang kanyang mga gamit, ang iilang litrato ng kanyang ama at ang kanyang lumang ledger ay tinapakan ng mga mabibigat na bota ng mga gwardiya. Sa gitna ng alikabok at ingay ng nawawasak na kawayan, lumapit si Lolo Baste sa kanya. May dala itong isang lumang tela na balot sa isang parisukat na bagay. "Ma'am Tamara?" bulong ng matanda habang iniaabot ang balot. "Itinago ko ito noon mamatay ang tatay mo. Sabi niya, ibigay ko lang ito sa iyo kapag nararamdaman mo nang tuluyan ng nagdilim ang paligid." Dahan-dahang binuksan ni Tamara ang tela. Isang lumang gasera, ang storm lamp ng kanyang ama na si Don Teodoro. Ang ilaw na laging bitbit ng kanyang ama tuwing nagpapatrol ito sa dalampasigan laban sa mga illegal na mangingisda noon.
Ang ilaw ni Don Teodoro, hikbi ni Tamara. Hindi pa patay ang ningas mo, Tamara. Madiin na sabi ni Lolo Baste. Maaring kinuha nila ang resort, maaring winasak nila ang kubo natin. Pero ang dalampasigan ay hindi nakakalimot sa tunay nitong tagapangalaga. Tumayo si Tamara, hawak ang lumang gasera. Tumingin siya kay Emilio at Lucia na nagtatawanan habang pinapanood ang pagkapatag ng lupa. Sa kanyang isip, muling nagmingas ang isang pangako. Hindi lang resort ang bawiin niya. Bawiin niya ang dangan ng kanyang ama, ang kalayaan ng kanyang anak, at ang bawat butil ng buhangin na pilit nilang ninanakaw. Cliffhanger. Habang naglalakad palayo si Tamara, bitbit ang gasera, napansin niya ang isang helicopter na lumilipad sa itaas ng dalampasigan. Ang logo sa gilid nito ay hindi pamilyar, ang Atlas Mining at Sand. Doon niya napagtanto ang tindi ng pang-anib. Hindi lang pala simpleng pagmimina ang balak ni Emilio. Sisimulan na nila ang pag-extract ng black sand, isang aktibidad na tuluyang lalamunin ang buong Isla de Tamara sa ilalim ng dagat. Ang ulan sa Batangas ay tila sumasabay sa put na nararamdaman ni Tamara. Madilim ang gabi, at ang tanging nagbibigay ng liwanag sa kanyang daan ay ang lumang gasera ni Don Teodoro. Maingat siyang gumagapang sa likurang bahagi ng resort, sa daan ng tanging siya lang ang nakakaalam. Ang maliit na siwang sa ilalim ng teras ng opisina na dati ay imbakan ng mga kagamitan sa dagat. Patawarin mo ako, Tay, kung kailangan kong pumasok ng nakatago sa sarili nating pamamahay. Bulong ni Tamara sa dilim. Nang makapasok siya sa loob ng opisina, ang amoy ng mamahaling pabango ni Lucia ay sumalubong sa kanya, humahalo sa amoy ng alak at sigarilyo. Tumingin si Tamara sa pader, kung saan dati ay nakasabit ang malaking litrato ng kanyang ama. Wala na ito. Pinalitan na ito ng isang modernong painting na walang kaluluwa. Mabilis siyang lumapit sa vault. Alam niya ang password. Hindi ito pinalitan ni Emilio dahil sa katamaran nito. Sa loob, hinalugog niya ang mga papeles hanggang sa mahanap niya ang isang itim na folder na may tatak ng Atlas Mining at Sand. Binuklat ni Tamara ang mga dokumento sa ilalim ng mahinang ilaw ng gasera. Ang kanyang puso ay tila sasabog sa tindi ng galit. Hindi lang pala simpleng konstruksyon ang balak ni na Emilio at Lucia. Ibebenta nila ang buong baybayin para sa black sand extraction. Pabulong na basa ni Tamara. Ayon sa mapa, ang plano ay hukayin ng ilalim ng dagat hanggang sa maabot ang mineral deposits. Ang magiging resulta, ang buong Isla de Tamara ay dahan-dahang lulubog sa loob ng 10 taon dahil mawawalan ng pundasyon ang lupa. Ang resort na ipinagmamalaki ni Emilio ay balat kayo lamang. Ang totoo, kukunin nila ang pera ng kumpanya ng pagmimina at tatakas patungong ibang bansa bago pa man magsimula o gumuho ang isla. Biglang bumukas ang pinto ng opisina. Mabilis na nagtago si Tamara sa ilalim ng malaking lamesang nara. Pumasok si Emilio kasama ang isang lalaking naka-Amerikana, ang kinatawan ng kumpanya ng pagmimina. "Everything is ready, Mr. Go," sabi ni Emilio habang nagsasalin ng alak. "Once the signature of the heir is confirmed, we can start the dredging." Ang mga mangingisda roon, huwag niyo silang alalahanin. Nagiba na ang mga kubo nila. Wala na silang boses. "And the environmental permit?" tanong ng lalaki. "Lucia handled that," tawa ni Emilio. "Isang malaking halaga lang ang kailangan para mapapirma ang mga opisyal sa bayan. In 2 weeks, we will have the first shipment. After that, Switzerland na ang tuloy namin ni Bianca. Hahayaan ko na ang islang ito na kainin ng dagat." Nanginig ang buong katawan ni Tamara. Ang asawang pinagkatiwalaan niya ay handang ilibing ang buong komunidad sa ilalim ng dagat para lang sa sarili nitong karangyaan. Nang lumabas ang dalawa, mabilis na lumabas si Tamara mula sa kanyang pagtatago. Bit-bit ang folder. Balak na niyang tumakas nang biglang magbukas ang ilaw ng opisina. "Tamara?" Naniga si Tamara. Nakatayo si Lucia sa pintuan,
suot ang isang manipis na nightgown. Ngunit sa halip na sumigaw o tumawag ng security, si Lucia ay namumutla. Hawak niya ang kanyang tiyan at nanginginig ang kanyang mga kamay. Lucia, huwag kang sisigaw kung ayaw mong malaman ng lahat ang duming ginagawa niyo, banta ni Tamara. Itinaas niya ang gasera upang makita ang muka ng kaibigan. Ngunit nagulat si Tamara sa reaksyon ni Lucia. Biglang napaupo sa sahig ang bagong may-ari ng resort at nagsimulang umiyak. Tamara, tulungan mo ako, hikbi ni Lucia. Niloko ako ni Emilio. Akala ko magiging partner niya ako. Pero nalaman ko kanina, ginamit niya ang pirma ko sa mga loan sa bangko para sa mining project. Kapag pumalya ang proyektong ito, ako ang makukulong, hindi siya. At ang singsing ng tatay mo, kinuha niya sa akin kanina dahil isasangla raw niya uli. Tinitigan ni Tamara si Lucia. Ang nyat daw ng kamsuk ng pagtataksil ay naroon pa rin. Pero nakita niya sa mga mata ni Lucia ang parehong takot na nararamdaman niya para sa kinabukasan. Bakit ako maniniwala sa iyo, Lucia? Ibinenta mo ang pagkakaibigan natin para sa resort na ito. Malamig na sabi ni Tamara. Dahil alam ko kung nasaan si Bianca. Mabilis na sagot ni Lucia. Hindi siya dinala sa Switzerland, Tamara. Itinago siya ni Emilio sa isang bodega sa Pantalan ng Batangas. Gagamitin niya ang bata para pilitin kang pumirma sa final deed bukas sa harap ng mga investors. Cliffhanger. Isang malakas na yabag ng mga sapatos ang narinig mula sa hallway. Pabalik na si Emilio. Tamara, magtago ka na! Bulong ni Lucia habang mabilis na pinapatay ang ilaw ng opisina. Magtiwala ka sa akin. Para kay Bianca. Naiwan si Tamara sa dilim kasama ang babaeng sumira sa kanyang pamilya. Ngayon, kailangan niyang magdesisyon. Magtitiwala ba siya sa ahas na minsan na siyang tinuklaw o hahayaan niyang malunod ang lahat sa ilalim ng itim na buhangin? Magtago ka sa likod ng kortina, bilis! Bulong ni Lucia habang nanginginig ang boses. Halos hindi na makahinga si Tamara habang isinisiksik ang sarili sa makapal na telang pelus sa madilim na sulok ng opisina. Isang saglit lang at bumukas ang pinto. Pumasok si Emilio, humihingal at basang-basa ng ulan. Padabog niyang inilapag ang kanyang jacket sa upuan. Bakit patay ang ilaw, Lucia? Anong ginagawa mo rito sa dilim? Tanong ni Emilio. May bahid ng pagdududa ang kanyang tono. I have a migraine, Emilio. Masyado akong na-stress sa preparasyon para sa signing bukas. Mabilis na sagot ni Lucia, pilit na pinapakalma ang kanyang sarili. Bakit ka bumalik? Akala ko ba ay nasa pantalan ka pa? May nakalimutan akong folder. Ang kopya ng board resolution na kailangan ng Atlas Mining. Asik ni Emilio habang binubuksan ang isa pang drawer sa lamesa. Ang lamesang kinaroroonan ni Tamara sa ilalim. At ikaw, siguraduhin mong maayos ang hitsura mo bukas. Maraming media. Gusto kong makita ng lahat na ang bagong may-ari ng Isla de Tamara ay kasing ganda ng resort na ito. Tumawa ng mahina si Emilio, ngunit ang tawang yon ay walang bahid ng pagmamahal. Pagkatapos nito, Lucia, malaya na tayo. Iiwan natin ang basurang ito sa Batangas at magpapakasasa tayo sa Switzerland kasama ang perang makukuha natin. Switzerland? Paano si Tamara? Paano ang mga mang-ingisda rito kapag nagsimula ng gumuho ang dalampasigan? Tanong ni Lucia, tila sinusubukan ang konsensya ng lalaki. Hayaan mo silang malunod sa sarili nilang hirap. Ang mahalaga, nakuha ko na ang gusto ko, sagot ni Emilio. Sa huling sandali, hinalikan niya si Lucia sa noo. Isang halik na tila ba, isang pako sa kabaong ng kanilang pagsasama. Matulog ka na. Maaga pa tayo bukas. Nang tuluyan ng makaalis si Emilio at marinig ang pag-andar ng kaning sasakyan, dahan-dahang lumabas si Tamara mula sa kanyang pinagtataguan. Ang kanyang muka ay kasing puti ng papel, ngunit ang kanyang mga mata ay nagninginga sa pot. Narinig mo yun, Lucia? Wala siyang pakialam sa'yo. Gagamitin ka lang niya para sa kanyang pirma.
At kapag nakuha na niya ang pera, itatapon ka rin niya, gaya ng ginawa niya sa akin. Sabi ni Tamara. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng katarungan. Muling napaiyak si Lucia. Inabot niya ang isang asul na folder mula sa loob ng kanyang bag at ibinigay ito kay Tamara. Narito ang lahat, Tamara. Ang mga forged signatures na ginawa niya sa pangalan ko, ang mga lihim na transfer ng pondo sa Atlas Mining, at ang mapa ng bodega sa Pantalan kung nasaan si Bianca. Tinitigan ni Tamara ang folder. Ramdam niya ang nyat-dao ng kamsuk, ang pait ng pagtataksil ng kaibigan, ngunit nanaig ang tungkulin niya bilang ina. Bakit mo ito ginagawa ngayon, Lucia? Dahil ba natatakot ka makulong? O dahil may natitira ka pang konsensya? Tanong ni Tamara. Dahil hindi ko kayang makita ang dagat na ito namamatay, bulong ni Lucia. At dahil kahit anong gawin ko, alam kong hindi ako kailanman magiging ikaw sa puso ng pamilya mo. Tumingin si Tamara sa labas ng bintana, sa nagdangalit na alon sa dalampasigan. Hindi tayo bate, Lucia. Hinding-hindi ko makakalimutan ang ginawa mo. Pero para kay Bianca, at para sa lupang ito na pilit niyang ninanakaw, tatanggapin ko ang tulong mo. Ngunit tandaan mo ito. Sa oras na magsimula ang laban na ito, walang sinuman sa atin ang makakalabas na walang sugat. Isang matibay, ngunit marupok na alyansa ang nabuo sa gitna ng dilim. Si Tamara ay hindi na lamang isang biktima. Siya na ngayon ang naghahanda ng isang bitag na hinding-hindi malulusutan ni Emilio. Anong plano natin? Tanong ni Lucia. Hahayaan nating magumpisa ang signing ceremony bukas sa gitna ng festival. Sabi ni Tamara, habang hinahawakan ng mahigpit ang gasera ng kanyang ama. Gusto kong makita ng buong Batangas ang kanyang tagumpay, bago ko ito tuluyang pabagsakin sa harap ng lahat. Isang alyansa sa pagitan ng magkaibigan na naging magkaaway ang nabuo. Hawak na ni Tamara ang ebidensya para pigilan ang Atlas Mining at iligtas si Bianca. Habang paalis si Tamara ng opisina, isang anino ang nakamasid mula sa CCTV monitor ng security room. Ang bodyguard ni Emilio na si Jojo, agad itong tumawag sa kanyang cellphone. Boss, tama ang hinala nyo. Magkasama sila sa loob. Dahan-dahang sumisikat ang araw sa baybayin ng Batangas. Nagkukulay ginto ang mga alon na humahalik sa pampang. Ngunit para kay Tamara, ang liwanag na ito ay hindi hudyat ng bagong pag-asa, kundi hudyat ng isang masakit na pamamaalam. Nakaupo siya sa isang malaking bato sa dulo ng dalampasigan. Hawak ang lumang gasera ng kanyang ama na wala ng ningas at ang cellphone na naglalaman ng mga litrato ng pugad ng pawikan at ang mga dokumento ng Atlas Mining. Tay, bulong ni Tamara sa hangin. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng hitbi at determinasyon. Patawarin mo ako. Itinayo mo ang resort na ito para sa akin, para sa ating pamilya. Pero para mailigtas ang dagat na minahal mo, kailangan kong wasakin ang lahat ng iniwan mo. Ito ang sakripisyo ng reyna. Alam ni Tamara na sa oras na isumite niya ang report tungkol sa environmental violations ng Isla de Tamara Resort, ang illegal na dredging, ang maling waste disposal at ang pagtatago ng pawikan nesting sites, ay tuluyan ng ipapasara ng gobyerno ang kanyang kumpanya. Hindi lang si Emilio ang babagsak, pati siya ay mawawalan ng pangalan, ng yaman, at ng legacy na 30 taon niyang inalagaan. Ngunit anong halaga ng isang maranyang resort kung ang pundasyon nito ay nakatuntong sa bangkay ng kalikasan? Lumapit si Lolo Baste sa kanya, bit-bit ang isang basong kape. Handa ka na ba, Tamara? Kapag pinindot mo ang send sa report na yan, wala nang balikan. Tumingin si Tamara sa matanda at pagkatapos ay sa malawak na asul na karagatan. Lolo Baste, ang resort ay semento at kahoy lang. Pwedeng itayong muli. Pero ang dagat, kapag nilamon ng itim na buhangin, hinding-hindi na natin maibabalik sa mga apo natin. Dahan-dahang tumayo si Tamara at lumakad patungo sa dalampasigan hanggang sa maabot ng tubig dagat ang kanyang mga paa. Kinuha niya ang isang dakot ng buhangin at hinayaan itong dumaos sa kanyang mga daliri.
Tay, ito na ang huling hiling ko. Bantayan mo si Bianca. Sa pamamagitan ng isang matatag na pindot sa kanyang cellphone, Isinend ni Tamara ang Blue Alert sa Department of Environment and Natural Resources, DENR, at sa Coast Guard. Kasama sa email ang lahat ng ebidensyang ibinigay ni Lucia at ang mga koordinasyon ng illegal na barge sa gitna ng dagat. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Tamara ang isang kakaibang gaan. Ang hotdown ng kamsuk ng pagkatalo ay napalitan ng kapayapaan. Maari siyang maging pulubi, maari siyang tawaging traidor ng sarili niyang kumpanya, pero mananatiling asul ang dagat ng Batangas. Umalis na tayo rito, Lolo Baste, sabi ni Tamara. Kailangan nating puntahan ang bodega sa Pantalan. Habang nagkakagulo ang mga otoridad sa resort, kailangang mailabas ko si Bianca. Ngunit habang papaalis sila sa dalampasigan, isang grupo ng mga armadong lalaki ang biglang humarang sa kanilang daan. Sa gitna nila ay nakatayo si Jojo, ang tapat na bodyguard ni Emilio na may hawak na baril. Ma'am Tamara, mukhang may nakalimutan kayong ibalik kay Boss Emilio. Malamig na sabi ni Jojo. Ang asul na folder, ibigay niyo sa akin? O hinding-hindi na makakarating sa Switzerland ang anak niyo? Naniga si Tamara. Hindi niya akalain na ganun kabilis malalaman ni Emilio ang kanyang galaw. Tumingin siya kay Lolo Baste, na handang lumaban gamit ang kanyang itak, ngunit pinigilan niya ito. Wala sa akin ang folder, Jojo. Matapang na pagsisinungaling ni Tamara, habang palihim na itinatago ang cellphone sa loob ng kanyang duster. Pero kung gusto niyo akong makuha, sige, sumama ako sa inyo. Pero pakawalan niyo ang matandang ito. Mabilis na tinakpan ng panyo na may pampatulog ang ilong ni Tamara. Bago siya tuluyang mawalan ng malay, narinig niya ang boses ni Emilio sa radyo ng bodyguard. Dalhin niyo siya sa bodega. Doon sila magkakasama ng anak niya. Para sa huling pirma. Maalinsangan ang hangin sa loob ng madilim na bodega sa Pantalan ng Batangas. Amoy kalawang, luma, at napanis na tubig dagat. Dahan-dahang iminulat ni Tamara ang kanyang mga mata. Ang hapdi sa kanyang ulo ay tila kumikirot na kidlat. Nakagapos ang kanyang mga kamay sa isang bakal na poste. Ma? Mama! Baling ni Tamara ang kanyang ulo sa direksyon ng boses. Doon, sa isang sulok, nakita niya si Bianca. Hindi na ito ang anak niyang naka-designer dress. Gulo-gulo ang buhok nito, punit ang suot na damit, at basang-basa ng luha ang mukha. Bianca, anak! Paos na bulong ni Tamara. Ayos ka lang ba? Sinaktan ka ba nila? Ma, patawarin niyo ako! Hikpi ni Bianca habang pilit na kumakawala sa mga tali sa kanyang upuan. Tama kayo. Hindi ako dadalhin ni Papa sa Switzerland. Kanina ko pa naririnig ang mga tauhan niya. Balak nila akong gawing sangla hanggat hindi niya napipirmahan ang lahat ng dokumento para sa Atlas Mining. Ma, natatakot ako. Ang maternal wound sa puso ni Tamara ay tila naghilom sa gitna ng hapdi nang marinig ang paghingi ng tawad ng anak. Ngunit bago pa siya makasagot, bumukas ang malaking pinto ng bodega. Pumasok si Emilio, hawak ang isang baso ng alak, kasunod si Jojo at isang duguang babae na halos hindi na makalakad. Si Lucia. Emilio! Bitawan mo siya! Sigaw ni Tamara nang makitang itinulak ni Emilio si Lucia sa semento. Ang ahas na ito? Turo ni Emilio kay Lucia nang may pandidiri. Sinubukan niya akong traidurin, Tamara. Akala niya ay hindi ko malalaman ang pag-abot niya sa'yo ng files. Ngayon, pare-pareho tayong narito para sa huling kabanata. Inilapag ni Emilio ang isang makapal na folder sa ibabaw ng isang lumang crate sa harap ni Tamara. Pirmahan mo na ito. Ang paglilipat ng lahat ng rights ng pamilya mo sa dalampasigan patungo sa Atlas Mining. Gawin mo ito at pakakawalan ko si Bianca. Hahayaan ko kayong mabuhay sa basura ng Batangas habang ako ay malaya na. Papa, huwag! Ma, huwag kayong pumirma! Hiyaw ni Bianca. Papatayin nila ang dagat natin! Papatayin nila ang lahat! Marahas na hinarap ni Emilio ang kanyang anak.
Tumahimik ka, Bianca. Ang dagat na sinasabi mo ay wala ng silbi. Ang kailangan natin ay pera. Dinuraan ni Tamara ang sahig sa paanan ni Emilio. Nagsusuka ako sa iyo, Emilio. Akala mo ba ay mananalo ka? Kaninang umaga pa na ipadala ang report sa DENR. Sa oras na ito, ang Coast Guard ay patungo na sa illegal na barge nyo sa gitna ng dagat. Nalilisik ang mga mata ni Emilio sa galit. Sinampal niya ng malakas si Tamara, sapat para dumugo ang labi nito. Hayop ka! Sisirain mo ang kumpanya ko? Sisirain mo ang huling pagkakataon nating yumaman? Nanood si Bianca, nanginginig sa takot at pandidire. Ang kanyang amang inakala niyang bayani ay naging isang dambuhalang halimaw sa harap ng kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, ang hatdao ng Kamsuk ay tumama sa kanya. Ang lahat ng karangyaan na ipinangako sa kanya ay puno ng dugo ng kanyang ina. Biglang tumunog ang cellphone ni Emilio. "Boss, ang mga pulis! Narito na sila sa main entrance ng pantalan!" Sigaw ng boses sa kabilang linya. "Jojo, ihanda ang speedboard sa likod!" Bulyaw ni Emilio. Hinarap niya si Tamara at itinutok ang baril. "Dahil sinira mo ang plano ko, isasama ko ang anak mo. Mamamatay siya sa gitna ng dagat." Ngunit sa gitna ng taranta ni Emilio, nakakawala si Lucia mula sa kanyang pagkakahiga. Sa isang desperadong hakbang, sinunggaban ni Lucia ang binti ni Emilio. "Bianca, takbo! Sa maliit na bintana sa likod!" Dahil sa gulat ni Emilio, nakakuha ng pagkakataon si Bianca. Mabilis siyang nakakawala mula sa maluwag na pagkakatali sa kanyang paa at tumakbo patungo sa kinaroroonan ni Tamara. "Ma, aalis tayo!" sabi ni Bianca habang pilit na binubuksan ang tali ni Tamara. "Hindi, Bianca! Takbo na! Hanapin mo si Lolo Baste!" utos ni Tamara. "Ililigtas ko si Lucia! Sige na anak, isabuhay mo ang pagiging tapat na itinuro ko sa iyo." Golden moment. Nagtagpo ang mga mata ng mag-ina. Sa isang mabilis na sandali, hinalikan ni Bianca ang kamay ng kanyang ina, isang pagmamano na puno ng pagsisisi at bagong panunumpa. "Babalik ako, Ma! Pangako!" Cliffhanger. Nakatakas si Bianca sa maliit na siwang sa likod ng bodega. Eksaktong pumasok si Jojo at binuhat si Tamara patungo sa naghihintay na speedboard. Naiwan si Lucia na walang malay sa sahig, habang si Emilio ay nanginginig sa galit, nakatitig sa papalayong si Bianca. "Hayaan mo na ang bata, Jojo!" sigaw ni Emilio. Ang nanay niya ang may hawak ng master key ng bank accounts. Isakay siya sa bangka, na yon din. Humahampas ang malalakas na alon sa gilid ng speedboard, habang mabilis itong bumabaybay sa madilim na karagatan ng Batangas. Ang ulan ay nagsisimula ng pumatak ng malakas, tila mga luhang galing sa langit. Nakagapos pa rin si Tamara sa gitna ng bangka, ang kanyang buhok ay basa na at ang kanyang labi ay nanginginig sa lamig. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako kay Emilio. "Nasaan ang digital key, Tamara?" bulyaw ni Emilio sa gitna ng ingay ng makina. "Alam kong itinago mo ang access codes ng offshore account sa cellphone mo. Ibigay mo sa akin o itatapon kita rito sa gitna ng Verde Island Passage." Ngumiti si Tamara ng may halong pait. "Ang yaman na hinahanap mo, Emilio, ay kasing dulas ng tubig na ito. Kahit makuha mo ang pera, hinding-hindi mo mababayaran ang hiyang iniwan mo sa anak mo." "Huwag mo akong pangaralan," sigaw ni Emilio, sabay hila sa buhok ni Tamara. "Bianca will understand later. Perang nagpapatakbo sa mundo, hindi ang mga kwento ng pawikan na ipinipilit mo." Habang nangyayari ang tensyon sa dagat, si Bianca ay kasalukuyang tumatakbo sa maputik na gilid ng pantalan. Ang kanyang mga paa ay sugat-sugo na, ngunit hindi niya nararamdaman ang sakit. Ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ng kanyang ina na nagsakripisyo para sa kanya. "Lolo Baste! Lolo Baste!" hiyaw ni Bianca nang makita ang maliit na kampo ng mga mangingisda. Lumabas si Lolo Baste mula sa dilim. Bit-bit ang lumang itak at ang kanyang radyo. "Bianca,
Nasaan ang nanay mo? Kinuha siya ni Papa. Isinakay sa speedboard. Hikbi ni Bianca habang iniabot ang cellphone ni Tamara na palihim niyang nakuha sa bodega. Lolo Baste, narito ang lahat ng ebidensya. Ang report sa DENR, ang mga video ng dredging at ang orihinal na titulo ng lupa na palihim na itinago ni Mama sa loob ng case ng phone na ito. Dahan-dahang kinuha ni Lolo Baste ang cellphone. Ang kanyang mga mata ay nagningning sa galit at pag-asa. Huwag kang mag-alala, anak. Hindi tayo pababayaan ng dagat. Tumawag na ako sa Coast Guard. Narito na sila sa kabilang kanto. Napaluhod si Bianca sa buhanginan. Ang kanyang mga kamay ay puno ng putik. Lolo Baste, ang sama-sama ko pong anak. Akala ko po ay tama si Papa. Akala ko po ay basura ang mga mangingisda. Patawarin niyo po ako. Hinawakan ni Lolo Baste ang balikat ng dalaga. Ang pagsisisi, Bianca, ay hindi sa salita, kundi sa gawa. Ngayong gabi, ikaw ang magiging boses ng iyong ina. Halika na. Sa gitna ng dagat, biglang namatay ang makina ng speedboard ni Emilio. Jojo, anong nangyayari? Galit na tanong ni Emilio. Boss, mukhang pumasok ang tubig ulan sa fuel tank. Hindi tayo makaandar. Taranta na sagot ni Jojo. Tumingin si Tamara sa langit. Ang ulan ay naging isang malakas na bagyo. Ang sumpa ng dalampasigan na binitawan niya sa chapter 1 ay tila nagkakatotoo. Ang dagat na pilit ibinentang ni Emilio ay siya na yung humaharang sa kanyang pagtakas. Tapos na ang biyahe mo, Emilio, mahinahong sabi ni Tamara. Tignan mo ang iyong kamay. Napatingin si Emilio sa kanyang kamay. Ang singsing ni Don Teodoro na kinuha niya kay Lucia ay dahan-dahang nagbabakbak ang kulay. Ang ginto ay naging itim. Fake? Bakit naging ganito ito? Hiyaw ni Emilio. Pinalitan ko na ang singsing na yan bago pa man magsimula ang festival. Tawa ni Tamara, isang tawang puno ng katarungan. Ang tunay na singsing, ang tunay na patunay ng pagmamay-ari ng Isla de Tamara ay nasa kamay na ni Bianca. At kasama ng singsing na yon ang lahat ng ebidensyang magpapakulong sa iyo. Isang dambuhalang floodlight ang biglang tumama sa kanilang speedboard. Mula sa kadiliman, lumitaw ang isang barko ng Philippine Coast Guard. Kasunod ang halos 20 na maliliit na bangka ng mga manging-isda ng Batangas, bit-bit ang kanilang mga sulo. Sa unahan ng barko, nakatayo si Bianca, hawak ang megaphone. Papa! Bitawan mo si Mama! Tapos na ang panluloko mo! Nanlilisik ang mga mata ni Emilio. Itinutok niya ang baril sa ulo ni Tamara. Kung babagsak ako, Tamara, isasama kita sa ilalim ng dagat. Ang nakakabinging sirena ng Coast Guard ay humahalo sa rito ng malalakas na alon. Ang dambuhalang floodlight mula sa barko ay tumama ng diretso sa mukha ni Emilio, dahilan upang lalong magmukha itong isang hayop na nasuklol sa kanto. Nanginginig ang kamay ni Emilio habang nakadiin ang dulo ng baril sa sentido ni Tamara. Lumayo kayo! Isang hakbang pa, papatayin ko ang babaeng ito. Hiyaw ni Emilio. Ang kanyang boses ay paos at puno ng kabaliwan. Papa, itigil niyo na yan! Ang boses ni Bianca ay umalingaw-ngaw mula sa megaphone ng Coast Guard. Nakatayo ang dalaga sa unahan ng barko, umiiyak pero matatag. Hawak ko na ang tunay na singsing ni Lolo, Papa! Hawak ko na ang ebidensya ng lahat ng panloloko nyo. Huwag nyo nang dagdagan ang kasalanan nyo. Bianca, anak, pakinggan mo ako, sigaw ni Emilio, pilit na nagtatago sa likod ni Tamara. Para sa'yo ang lahat ng ito, para makapag-aral ka sa Europe, para maging prinsesa ka. Hindi ko kailangan ng korona na galing sa nakaw. Balik ni Bianca. Ang gusto ko ay ang nanay ko. Ibalik mo sa akin si Mama! Tumingin si Tamara kay Bianca. Sa gitna ng panganib, naramdaman niya ang isang matinding init sa kanyang puso. Ang kanyang anak, ang kanyang pinakamahalagang kayamanan, ay sa wakas ay nakatayo na para sa katotohanan. Emilio,
Tignan mo ang paligid mo. Mahinahong sabi ni Tamara, kahit na nararamdaman niya ang malamig na bakal sa kanyang balat. Hindi ka lang Coast Guard ang kinakalaban mo. Sa paligid ng kanilang speedboard, ang halos 20 bangka ng mga mangingisda ay dahan-dahang lumalapit. Ang bawat bangka ay may dalang sulo, nagliliyab sa gitna ng ulan. Si Lolo Baste ay nakatayo sa pinakamalapit na bangka. Ang kanyang mga mata ay puno ng katarungan. Ang dagat na ito ay hindi mo pag-aari, Emilio. Sigaw ni Lolo Baste. Ang dalampasigan ay hindi ibinibenta. Dahil sa tindi ng pressure at takot, panandaliang nawala ang atensyon ni Emilio kay Tamara nang makita ang dagsa ng mga mangingisda. Ito ang pagkakataong hinihintay ni Tamara. Sa isang mabilis na pagkilos, ginamit niya ang kanyang kaalaman sa self-defense at siniko ang sikmura ni Emilio. Bang! Isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Tumama ang bala sa tubig. Kasabay nito, tumalon si Tamara sa madilim at malamig na karagatan. Mama! Hiiyaw ni Bianca. Mabilis na sumugod ang mga divers ng Coast Guard sa tubig. Habang si Emilio ay pilit na binubuhay ang makina ng speedboard sa gitna ng taranta, hinarangan siya ng mga bangka ng mga mangingisda. Ginamit nila ang kanilang mga lambat upang ibuhol ang propeller ng speedboard. Wala ka nang matatakasan, Emilio Valdez. Sigaw ng opisyal ng Coast Guard. Ilang sandali pa, dinala ng mga divers si Tamara paitaas sa barko. Agad siyang sinalubong ni Bianca ng isang mahigpit na yakap. Ang mag-ina ay napaluhod sa deck. Parehong basang-basa, parehong umiiyak sa gitna ng ulan. Dahan-dahang kinuha ni Bianca ang kanyang kamay at ipinakita ang singsing ni Don Teodoro. Isinuot niya ito sa daliri ni Tamara. Ma, sa inyo po ito. At narito rin ang micro SD card na nakatago sa loob ng ukit ng anchor. Lahat ng illegal na transaksyon ni Papa at Atlas Mining, narito na. Hinalikan ni Tamara ang noo ng kanyang anak. Salamat, Bianca. Salamat sa pag-uwi sa akin. Sa kabilang bahagi, nakaposes na si Emilio habang isinasakay sa barko ng mga awtoridad. Nakita niya si Tamara at Bianca na magkayakap. Wala na ang yaman, wala na ang resort, at higit sa lahat, wala na ang pamilyang tinalikuran niya para sa ginto. Karma. Habang hinihila ang speedboard ni Emilio pabalik sa dalampasigan, nakita ng lahat ang isang pambihirang tanawin. Sa tapat ng resort, kung saan tinangkang mag-dredging ni Emilio, nagsimulang lumabas ang daan-daang maliliit na pawikan mula sa buhanginan patungo sa dagat. Ang kalikasan ay nagdiriwang sa pagkapanalo ng katotohanan. Habang payapang naglalakad ang mga awtoridad patungo sa kinaroroonan ni Lucia sa bodega, isang pagsabog ang narinig mula sa malayo. Ang illegal na barge ng Atlas Mining na nasa gitna ng dagat ay nagsimulang magliyab. Anong nangyayari? Tanong ni Bianca. Ang mga manginista. Bulong ni Lolo Baste habang nakatingin sa naglalagablab na apoy sa gitna ng karagatan. Sinigurado nilang wala nang makakabalik na makina sa dagat na ito. Sumikat ang araw sa Batangas na may dalang kakaibang katahimikan. Ang usok mula sa nasunog na barge ng Atlas Mining ay dahan-dahang tinatangay ng hangin. Tila isang masamang panaginip na unti-unting naglalaho. Sa harap ng Isla de Tamara Resort, hindi na mga turista ang nagkakagulo, kundi mga sasakyan ng pulis, National Bureau of Investigation, NBI, at mga opisyal mula sa Department of Environment and Natural Resources, DENR. Sa loob ng main lobby, kung saan nakasabit pa rin ang mga palamuti ng Sea Festival, nakatayo si Tamara sa gitna ng silid. Suot niya ang isang simpleng puting t-shirt at maong. Malayo sa unipormeng isinuot niya noong gabing pinalayas siya. Sa tabi niya ay si Bianca, na mahigpit na nakahawak sa kanyang braso. Ginang Tamara, narito na ang opisyal na cease and desist order para sa resort, sabi ng opisyal ng DENR. Dahil sa mga nakuhang ebidensya sa SD card at sa testimonya ng mga mangingisda, ang proyektong Black Sand Extraction ay opisyal ng itinigil.
Ngunit dahil nadamay ang resort sa mga ilegal na aktibidad ni Ginang Valdez, kailangan muna nating isara ang operasyon nito sa loob ng 6 na buwan para sa rehabilitasyon ng dalampasigan. Huminga ng malalim si Tamara. Masakit marinig na ang resort na kanyang minahal ay kailangang isara. Pero alam niyang ito ang tamang kabayaran. Tinatanggap ko po, Direktor. Gagawin namin ang lahat para maibalik ang dating ganda ng isla. Eksaktong inilabas ng mga pulis si Emilio mula sa opisina. Nakaposas ang kanyang mga kamay, nakayuko, at hindi na makatingin sa kahit kanino. Ang kanyang mamahaling linen suit ay gusot-gusot at puno ng dumi ng dagat. Tamara! Bianca! Sigaw ni Emilio nang makita ang mag-ina. Patawarin niyo ako! Ginawa ko lang yun para sa atin. Sabihin niyo sa mga pulis, nag-aayusan na tayo. Tinitigan siya ni Bianca nang may matinding pait. Papa, huwag na po kayong magpanggap. Narinig ko po ang lahat sa bodega. Hindi ang pamilya ang mahal nyo. Ang mahal nyo ay ang kapangyarihang dulot ng pera. At ngayon, wala na kayo ng parehong bagay. Lumapit si Tamara sa kanyang asawa. Walang galit sa kanyang mga mata, tanging malamig na katarungan. Ang dagat na binenta mo, Emilio, ay siya ring humila sa iyo pababa. Ang biyahe mo ay hanggang dito na lang. Habang isinasakay si Emilio sa patrol car, lumabas din si Lucia mula sa kabilang panig ng resort, inaalalayan ng mga medical staff. Bagaman nakaligtas siya sa bodega, haharapin pa rin niya ang kasong falsification of documents at environmental crimes. Ngunit dahil sa kanyang pagtulong sa huling sandali, ituturing siyang state witness laban sa Atlas Mining. Tamara, mahinang tawag ni Lucia. Hindi ko hinihiling na maging magkaibigan tayong muli. Gusto ko lang sabihin na, tama ka. Ang singsing na ito ay hindi kailanman naging akin. Dahan-dahan niyang hinubad ang itim na peking singsing at binitiwan ito sa sahig. Hindi sumagot si Tamara. Alam niyang ang sugat ng pagtataksil ay hindi agad naghihilom. Ngunit ang mahalaga ay wala na ang lason sa kanyang paligid. Naglakad ang mag-ina patungo sa dalampasigan. Doon, sinalubong sila ni Lolo Baste at ng buong komunidad ng mga mangingisda. Hindi sila nagdiriwang dahil sa pagkakasara ng resort, kundi dahil sa pagkakaligtas ng kanilang tahanan. Ma'am Tamara, anong plano natin? Tanong ni Lolo Baste. Tumingin si Tamara sa kanyang mga kamay. Suot niya ang tunay na singsing ni Don Teodoro, ang anchor na kumakatawan sa katatagan. Maglilinis tayo, Lolo Baste. Magsisimula tayo sa bawat butil ng buhangin. At pagdating ng panahon na handa na ang dagat, bubuksan nating muli ang isla. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ito resort ng isang pamilya. Ito ay magiging kooperatiba ng buong Batangas. Nagpalakpakan ng mga tao. Naramdaman ni Tamara ang isang tunay na uri ng kapayapaan, Harma. Sa loob ng selda, nalaman ni Emilio na ang lahat ng kanyang offshore accounts ay na-freeze ng gobyerno dahil sa investigasyon ng money laundering. Ang Atlas Mining ay tuluyan ng bumagsak at ang mga taong akala niya ay kanyang mga kakampi ay isa-isang tumalikod sa kanya. Naiwan siyang mag-isa sa dilim ng rehas, habang ang tanging naririnig niya ay ang gunita ng mga alon na kanyang trinaydor. Habang naglilinis ang mga tao sa pampang, may napansin si Bianca sa loob ng isang bitak ng bato malapit sa dating tinitirhan ni Lolo Baste. Isang maliit na kahon na kulay pilak na natatabunan ng putik. Ma, tignan niyo po ito, tawag ni Bianca. Nang buksan ni Tamara ang kahon, nanigas siya. Sa loob ay may isang lumang sulat mula sa kanyang ama. May petsang ilang araw bago ito pumanaw at isang dokumento na hindi kailanman nakita ni Emilio. Isang dokumento na nagsasabing ang Isla de Tamara ay hindi maaaring ibenta o isangla ng sinumang tagapagmana dahil ito ay nakarehistro bilang isang protected ancestral domain. Napanghiti si Tamara sa gitna ng kanyang mga luha. Tay,
hinding-hindi ka talaga natulog. Lumipas ang 6 na buwan na tila isang mahabang panalangin sa baybayin ng Batangas. Ang ingay ng mga dambuhalang makina ay napalitan na ng banayad na awit ng mga alon at ang tawanan ng mga batang mang-ingisda na naglalaro sa pampang. Wala na ang amoy ng langis mula sa mga illegal na barge. Ang tanging humahalimuyak sa hangin ay ang bango ng mga bulaklak ng pandan at ang alat ng malinis na dagat. Nakatayo si Tamara sa beranda ng pangunahing gusali, pinagmamasta ng mga tao. Ang dating Isla de Tamara Resort ay hindi na ang marangyang kuta ng mga elitista. Ngayon, sa ilalim ng bagong pangalang Buhay Dagat Eco-Cooperative, ang bawat pamilya ng manging-isda sa kanilang barangay ay may-ari na ng bahagi ng lupa. Ang mga dating katulong at draper ay hindi na lamang mga empleyado, kundi mga kasosyo sa pagpapatakbo ng isang destinasyon na tapat sa kalikasan. Ma, ready na po ang unang batch ng mga estudyante para sa Pawikan Education Tour. Tawag ni Bianca habang papalapit sa kanyang ina. Tumingin si Tamara sa kanyang anak at napang-iti. Malaki na ang ipinagbago ni Bianca. Wala na ang mga mamahaling designer clothes. Suot nito ang simpleng uniforme ng kooperatiba at isang sombrero. Ang mga mata nito na dati ay puno ng paghahangad sa karangyaan ay nagniningning na ngayon sa tapat na dedikasyon para sa kanilang komunidad. Salamat, Bianca. Siguraduhin mong ituro sa kanila ang kahalagahan ng bawat butil ng buhangin, sabi ni Tamara habang hinahaplos ang buhok ng anak. Pangako po, Ma, tulad ng itinuro niyo sa akin, ang dagat ay hindi ibinibenta. Ito ay iniingatan. Sagot ni Bianca bago hinalikan ang kamay ng kanyang ina. Isang pagmamano na puno ng tunay na pagmamahal at paggalang. Sa loob ng 6 na buwan, maraming sugat ang dahan-dahang maghilom. Si Emilio ay kasalukuyang nagsisilbi ng kanyang sentensya sa kulungan dahil sa kasong grave coercion, environmental sabotage, at falsification of documents. Ayon sa mga balita, wala nang dumadalo sa kanya maliban sa kanyang abogado. Ang lahat ng yaman na kanyang pinag-agawan ay naubos sa mga multa at legal fees. Iniwan siyang hubad sa harap ng katarungan. Si Lucia naman, bagaman nakaligtas sa kulungan dahil sa kanyang pagiging state witness, ay pinili na lamang magpakalayo-layo at mamuhay ng tahimik sa ibang probinsya. Ibinigay niya ang lahat ng kanyang natitirang shares sa kooperatiba bilang bahagi ng kanyang pagsisisi. Nang sumapit ang dapit hapon, naglakad sina Tamara at Lolo Baste patungo sa dulo ng pampang, kung saan matatagpuan ang malaking puno ng talisay. Doon, may nakatayong isang maliit na marker na gawa sa kahoy ng bangka. Para kay Don Teodoro, ang tunay na tagapangalaga ng dalampasigan ang nakasulat doon. Tay, tapos na ang bagyo, bulong ni Tamara sa hangin. Naitama na namin ang lahat. Ang lupang iniwan mo ay nananatiling asul, at ang mga taong minahal mo ay mayroon na ring sariling tahanan. Inabot ni Lolo Baste ang isang baso ng mainit na kape kay Tamara. Alam mo, Tamara, nung gabing pinalayas ka ni Emilio, akala ko ay katapusan na ng islang ito. Pero mali ako. Ang dagat pala ay kailangang dumaan sa malakas na bagyo para lamang iluwa ang lahat ng dumi. Tumango si Tamara habang pinagmamasdan ang kanyang daliri kung saan kumikinang ang singsing na anchor ni Don Teodoro. Hindi na ito simbolo ng yaman o pag-aari, kundi simbolo ng katatagan at panunumpa. Sa huling sandali ng araw, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa likod ng Verde Island Passage, isang kamangha-manghang tanawin ang bumitad sa harap ng lahat. Mula sa pinakaingatang bahagi ng dalampasigan, daan-daang maliliit na pawikan ang nagsimulang lumabas mula sa buhangin. Sabay-sabay silang gumagapang patungo sa malawak na karagatan, tila mga kawal ng bagong pag-asa. Pinanood ni Tamara, Bianca, at ng buong komunidad ang pag-uwi ng mga pawikan sa dagat. Ang bawat pagaspas ng maliliit nilang flippers sa buhangin ay tila isang palakpak
para sa tagumpay ng katapatan. Naramdaman ni Tamara ang isang tunay at malalim na kalayaan. Ang kanyang happy ending ay hindi ang makuha muli ang resort o ang makahanap ng bagong asawa. Ang kanyang tunay na kaligayahan ay ang makitang ang kanyang anak ay lumaki ng may dangal at ang kanyang bayan ay may sapat na lakas para protektahan ang sarili nitong kinabukasan. Ang biyahe ni Tamara ay hindi nagtapos sa isang dulo. Ito ay nagsimula muli sa bawat alon na humahalik sa dalampasigan. Dahil sa dulo ng lahat ng pagkakanulo, ang katarungan ay parang dagat. Maaring magkaroon ng tindi ng bagyo, pero laging babalik sa kanyang likas na katahimikan at ganda. 1 taon ang lumipas. Ang Buhay Dagat Eco-Cooperative ay naging modelo para sa buong Pilipinas. Si Tamara ay naging kinatawan ng mga manging-isda sa mga internasyonal na komperensya. Dala ang kwento ng isla. Sa tuwing tatanungin siya kung ano ang sikreto ng kanyang tagumpay, isa lang ang kanyang laging sinasabi, huwag kang matakot mawala ng yaman. Basta't huwag mong hahayaang makuha nila ang iyong kaluluwa. Dahil ang lupang kinatatayuan mo ay hiram lang sa Diyos. At ang dagat ay hindi kailanman magiging pag-aari ng kahit sinong taksil. Sa huling sulyap ng kwento, makikita si Tamara na nakatayo sa dalampasigan. Hawak ang kamay ni Bianca, habang ang kanilang anino ay nagiging isa sa gintong liwanag ng Batangas. Ang sumpa ng dalampasigan ay naging ang biyaya ng dalampasigan.